Wellness tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa Wellness tips sa Health Check Plus. Nagbabalik ang Health Check Plus, ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto. Kasama pa rin natin si Dr. Rica A. Banayat, Internal Medicine Specialist at CEO at Medical Director ng Luxor Juvena Aesthetics and Wellness. Patuloy ang ating kwentuhan para tungkol sa mga karaniwang sakit sa balat ngayong tagulan mula sa rashes, alipunga, bungang araw at kung ano-ano pa. Kung kayo po ay madalas mabasa ng ulan, paglusong sa baha o laging nasa kulob na lugar, ito ang tamang usapan para sa inyo. Tuloy-tuloy po tayo sa mga payo ni Doc Rica. Doc Rica, magandang araw po sa inyo. Magandang araw po ulit. Doc Rica, tuloy na po natin ang kwentuhan, no? Kung sakali po bang mayroong open wound o sugat ang ating mga health checkers at hindi maiiwasan ma-expose sa baha, ano po ang dapat gawin para hindi po ito ma-infect? Okay, so kung talagang hindi maiiwasan, okay, siguro kailangan parte ng first aid kit ninyo yung mga tinatawag na waterproof bandages, okay? Meron na po ngayong ganyan ngayon na nabibili. So, maghanap po kayo ng waterproof bandage, pero ito ay maipapayo lang namin sa mga taong yung may maliliit lang talaga na sugat. Okay? Kung malaki po talaga ang sugat, wag na po talaga kayong lumusong. Ito po ay para lang po sa mga maliliit na sugat, para po hindi kayo tamaan ng leptospirosis at ng kung ano-ano pa pong mga impeksyon. Tapos po, magbota po kayo, okay? Ngayon po, pagka uwi nyo ng bahay, pagkatapos kayong lumusong sa baha, hugasan po agad-agad ang inyong balat, ang inyong sugat ng mild antibacterial soap. Okay? So, sabon po at tubig. Kailangan po ang sabon po ay huwag po yung masyadong matapang. Kasi kung matapang naman po ang sabon, magda-dry po ang skin. Pag nag-dry po ang skin, magkakaroon po ng cracks sa skin. Pag nagkaroon naman ng cracks sa skin, papasok na naman ang fungus at bacteria. So, ang kailangan po talaga ay linisan ito, panatilihing tuyo, pero huwag po yung sobrang dry na skin. Naku mga health checkers, kung may sugat at baha, ang combo na yan, delikado, no? So, hindi dapat natin baliwalain. Doc Rica, para naman sa mga mahilig magsapatos buong araw, yung mga nakasapatos talaga buong araw, anong payo ninyo para po maiwasan ang mabahong paa o infection? Okay, so unang-una, kailangang linisin o hugasan ang ating mga paa ng sabon at tubig. Pagkatapos niyan ay patuyuin po ng mabuti gamit ang tuwalya. At pati po yung mga singit-singit sa in between ng mga daliri ng paa, sa gitna ng mga daliri ng mga paa, kailangan po yan po ay tuyo. Okay? Kung kayo po ay prone na pawisan sa paa, meron din pong mga powder na pwede nyo pong makuha over the counter para po mag-absorb ng moisture. Okay? At ang pinaka ma-advise ko dyan ay magsuot po lagi ng tuyo at malinis na medyas. Okay? At kailangan po kapag po basa na ang medyas, tanggalin na po agad-agad. Huwag na po, meron po kasing iba na pag lumusong po sa baha papuntang trabaho, at nabasa na po ang medyas, buong araw po naka-medyas at sapatos pa rin po. So yun pong mga oras na yun ay yun po ang magiging sanhi po ng alipunga dahil po kulob na kulob po yung environment kung nasaan ang ating mga paa. Okay? So kailangan po na magpalit ng medyas at kailangan po ay malinis at tuyo ang medyas na ilalagay natin sa ating mga paa.
So kapag po kayo ay nag-commute at nabasa po ang inyong medyas, kung maaari naman po, siguro naman po papayagan kayo sa work o sa opisina na medyo tanggalin po yung medyas at medyo pahanginan po yung paa. At gumamit po kayo ng mga powder, mga foot powder para po maiwasan po yung pamamawis sa paa. Ang daming pwedeng gawin, Doc Rica, no? Pero lahat ng mga nabanggit nyo ay napakasimpleng gawin, ano? Para maiwasan natin yung mga infeksyon, no? Lalo na po ang mga sintomas na mabahong paa, no? Mga health checkers. So, Doc Rica, ito po, totoo po ba na kapag madalas pawisan at hindi agad nagpapalit ng damit, pwedeng magkabungang araw kahit tag-ulan? Opo, pwede pong magkabungang araw yan dahil po naiirita po ang ating skin. At kapag po hindi tayo nagpapalit ng damit, kulob po yan. Yung ating skin ay kulob. Wala pong air circulation. Kaya po naiirita po ang skin, tapos po mainit pa ang panahon. Okay, so kung kulob na nga, mainit pa yung panahon, pinagsama-sama na dyan yung napapawisan ka, nakulob yung balat, walang air circulation, talaga pong nagkakabungang araw. Kaya po ang kailangan po talaga ay kapag po nabasa po ang damit, kailangan na pong palitan po, kailangan pong tanggalin at magpalit po, magsuot po ng tuyong damit. Ang ganda ng reminder sa atin ni Doc na lagi pa ulit-ulit kanina na nababanggit, Doc Rica, no, na talagang kailangan tuyo, malinis na damit, no. Ano pong ma-advise ninyo sa mga malalayo pa yung kanilang mga bahay pero madalas nagko-commute, nababasa? Meron po ba kayong mga additional na tips para sa ating mga health checkers? Kung ako sa kanila, kung malayo ang inyong ang bahay sa pinagtatrabahuan, kailangan nyo mag-commute at minsan talaga hindi maiwasan na mababasa ang paa. Kung kailangan po para sa akin, magsuot muna kayo ng rain boots o bota. Papunta po sa eskwela o kaya po sa pinapasukang trabaho. Tapos po, pagkadating nyo po doon, ay make sure po na punasan nyo po yung inyong paa kasi papawisan po yan. Kapag kahit nakabota kayo, papawisan po yung balat natin sa paa. So kapag po nakarating na tayo sa eskwelahan o kaya sa trabaho, punasan po natin ang ating mga paa. Okay? At saka po tayo kung dahil kung kailangan nga nating magsapatos at magmedyas sa trabaho, saka po natin isuot ang ating tuyo at malinis na medyas. Okay? So, kung karaniwan po talaga sa tag-ulan pagdating sa commute, talagang hindi po maiiwasan talaga na mabasa ang sapatos at ang medyas natin sa loob. So, mas practical po talaga na magbota kayo. Pag nagko-commute, ilagay nyo na lang sa supot or sa bag nyo yung inyong tuyong medyas at tuyong sapatos. Okay? At saka nyo na lang po palitan pagdating nyo na po sa trabaho. Pero bago nyo po isuot yan, kailangan po punasan po ulit ang balat sa paa dahil kung kahit nakabota kayo, pinagpapawisan po yan sa loob. Okay? So, kailangan po ay panatilihing malinis at tuyo ang balat sa paa. At kailangan po ay malinis din po at tuyo ang medyas na isusuot natin. Doc Rica, magandang reminder yan, no? At additional tips para sa ating mga health checkers. Mas maganda talagang parang nagbabaon na lang tayo, no? Nung mga tuyo na mga pamalit natin. At ito, Doc Rica, nababanggit nyo kanina pa na dapat nagpupugas, no? Ng kasama ang soap at water, ano? May tips po ba kayo sa pagpili ng tamang sabon o body wash ngayong panahon ng basa at kulo? So, para sa mga may sugat, sa mga nasusugat, lalong-lalo na kapag katapos na ang tag-ulan, naglilinis ng kapaligiran, naglilinis ng bahay, ang maipapayo ko po ay gumamit po ng mild antibacterial soap. Okay? So, yun po ang kailangan natin. Pero,
kailangan pong piliin nating sabon ay yun naman pong hindi masyadong matapang. Katulad po ng pagsabi ko kanina na kapag masyadong matapang po ang isang sabon, yan po ay nakaka-dry ng balat. At kapag nag-dry ang balat, magkakaroon ng cracks sa balat. At kapag nagkaroon ng cracks sa balat, papasok po ang fungus at bacteria. So, antibacterial soap po na mild, okay? Tapos po, wag po tayong mag-apply ng mga makakapal na lotion. Okay? So, kung maglo-lotion po tayo, dapat po yung madaling ma-absorb. Wag po yung sobrang kapal na lotion. Dahil po minsan po, kapag sobrang kapal ng lotion, ang hirap matuyo, ang hirap ma-absorb. Tapos, mamaya hindi pa na-absorb, lumusong na naman kayo sa baha or nabasa na naman. So, lagi na lang basa yung paa o lagi na lang basa yung parte ng katawan na yon. So, yun po ang mga maipapayo ko, mga simpleng payo po at practical na payo para po maiwasan ang mga ang iritasyon at infection sa balat. Doc Rica, nagtatanong po yung isa nating suking health checker mula naman sa Cavite. May connection po ba ang mahina ang resistensya sa pagiging prone sa skin infections? Opo, tama po yan. Na pag mababa po ang immune system natin, lalo na pag nasugatan tayo, mabagal pong gumaling ang sugat. Okay? So, lalo na po ang mga tao na may diabetes. Okay? So, meron po silang problema sa paggaling ng sugat. Hindi po madaling gumaling ang sugat lalo na sa mga diabetics. So, kailangan po ay mas nag-iingat po sila. Okay? So, kapag low immune system, marami po tayong stress. Yan po ay talagang nagiging factor para po lalong magka-infection tayo. So, kailangan po, alam ko po na kapag nagbaha, malakas pong bagyo, nasa-stress tayo, nag-evacuate tayo, hindi natin alam kung ano pong gagawin natin sa bahay, paano tayo makakaahon. Pero ang isipin po natin ay kapag po masyado tayong nag-aalala, bumababa po ang ating immune system at mas mabilis po tayo magkasakit. At kung may mga sugat po, mas mabagal pong gumaling ang mga sugat. Parang domino effect pala to, Doc, no? Talagang kung mahina yung katawan, kahit simpleng skin problem, no, biglang lumalala. Doc Rica, ano naman ang simpleng daily skin routine na ma-recommend ninyo ngayong tag-ulan? Okay, so ang pinaka-ma-advise ko dyan, ang pinaka-importante ay maligo pa rin araw-araw, okay? Maglinis ng katawan ng kutis araw-araw gamit po sa katawan po, gamit po ay sabon na mild na sabon, okay? Yung hindi po matapang. At kapag po pagkatapos maligo, kailangan po ay patuyuin po ng mabuti ang ating kutis. Okay? Lalong-lalo na po sa mga kilikili, sa singit, dun po sa paa, sa in between the toes, kailangan po yan ay malinis at tuyo. Okay? Tapos po magsuot po tayo ng tuyo at malilinis po ng mga damit at medyas. Okay? At kailangan po ay panatilihin po natin ang air circulation sa ating bahay o sa ating trabaho. Kailangan po talaga may magandang air circulation para po hindi po kulob. So, yan po ang mga kailangan nating simple lang po yung mga bagay na yan. Pero minsan po nakakaligtaan natin. Pero kapag po yan ay ginawa natin araw-araw, maging habit natin, may iwasan po natin ang mga infection at iritasyon sa balat. Okay? Tapos po, yung pong mga tao na naglalagay po ng mga lotion o kaya ng mga cream sa mukha, sa balat nila, pumili po kayo ng mga lotion at cream na madali pong ma-absorb. Yung hindi po malapot or hindi yung pong hindi malapot, yung lang pong malabnaw para madaling ma-absorb ng skin. Okay? Kasi po kapag masyadong malapot po ang cream na ilalagay, matagal din po yung matuyo.
At kapag matagal matuyo, iyan na naman, makukulog na naman at paulit-ulit lang na laging basa ang skin. So, yun po ang aking mga maipapayo. Doc Rica, meron po kayong aesthetic and wellness clinic at sa panahon ngayon, marami pa rin pong gumagamit ng aesthetic products o skin treatments. Safe pa rin po ba ito kapag basa ang panahon? Generally, safe pa rin. Okay? Actually nga, kahit nga tag-ulan, mas maganda pa rin na ginagamit pa rin natin, maintain pa rin natin ang ating skincare regimen. Okay? So, dapat nga kapag talagang maulan, laging nababasa, dapat pa nga na mas alagaan pa natin ang ating balat. Okay? So, in general, kung ano po yung mga nilalagay natin sa mukha, para sa acne or mga karaniwang moisturizer na yung pang araw-araw na gamit. In general po, safe po sila. Basta ang kailangan lang po ay huwag po tayo maglagay ng mga moisturizer na yun pong manalapot or makakapal. Okay? Dapat po yung pong mga moisturizer natin na gamit ay yung madali pong ma-absorb. Okay? Madaling matuyo para hindi kulob. Doc Rica, so hindi lang po pala pang aesthetic ang skincare, no? Pang kalusugan talaga ito. Doc Rica, napakabilis po ng ating oras, lalo na maganda at interesting at relevant sa panahon ng ating usapan. Doc Rica, ano po ang inyong mensahe sa mga kababayan nating gustong alagaan ang kanilang mga balat sa panahon ng tag-ulan? Okay, ang maipapayo ko po sa panahon po ng tag-ulan, kung hindi po kailangang lumusong sa baha, huwag na pong lumusong sa baha. Okay? Kung hindi naman po ito maiiwasan pagkatapos pong lumusong sa baha, ay kailangan po ay maglinis. Linisan po ang balat, gamit po ang mild antibacterial soap at patuyuin po ng mabuti gamit ang tuwalya. Okay? At pagka ganun po, ang mga basang damit, kailangan pong tanggalin at palitan po ng tuyo at malinis na damit at medyas. Okay? Huwag pong kalilimutan na magsuot po ng rain boots or bota. Tapos po, pagkatapos nating magsuot po ng rain boots or bota, usually po napapawisan po ang paa. So, dapat po ay punasan din po ang kutis sa ating mga paa para po maiwasan po ang mga alipunga. So, yan po ay mga basic tips po na pwede nyong ma-apply sa pang-araw-araw. Mas maganda na po na maiwasan natin kasi po pagka nagkaroon po kayo ng fungal infection, matagalan po ang gamutan niyan. Ang cream po, 2 hanggang 4 na linggo na ipapahid po sa alipunga. At kung nagkaroon naman po ng bacterial infection, yun po, antibiotics naman po ang solusyon doon. So, mas maganda po talaga na iiwasan po natin. Okay? Iwasan po natin, huwag na nating hayaan na magkaalipunga pa tayo. Huwag na nating hayaan na ma-infection pa po ang mga sugat natin. Napaka-practical at simple ng tips ni Doc Rica para sa atin ngayong araw. Maraming salamat po, Doc Rica A. Banayat. Maraming salamat din po sa pag-iimbita dito sa akin sa Health Check Plus. Mga health checkers, ang balat ang unang depensa ng ating katawan, kaya dapat itong alagaan lalo na ngayong tag-ulan. Simpleng pagpapatuyo ng paa, pagligo at pagpapalit ng malinis at tuyong damit ay maaaring makaiwas sa mas seryosong sakit sa balat. Ngayong 2025 mga health checkers, tayo ay maging mapanuri. Mahalaga ang wastong impormasyon ukol sa kalusugan natin. Laging isipin na ang wasto at tamang impormasyong pangkalusugan ay check na check. Tandaan, ating pangalagaan ang ating kalusugan sapagkat ang kalusugan ay ating kayamanan. At huwag kalimutang batiin araw-araw ang ating minamahal. Be kind, be safe, and stay healthy. Ako po si Teacher Ellie Campos Banayat, dito sa programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto
ang Health Check Plus sa DZRH. Check na check! Wellness tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa Wellness tips sa Health Check Plus. Mga health checkers, for more kalusugan episodes ng Health Check Plus, visit our Facebook and YouTube channels. At para naman sa kalusugan tips, check our TikTok account.